Magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Tricia May Elemera at ito po ang aking ipepresenta, Kabanata 25, Tawanan Iyakan. Ito po ang buod ng tawanan at iyakan. Ang mga kabataan ay nagtipon sa Pansiteria Macanista de Buen Gusto. Dito ay nagkakatawanan sila at nagbibiruan, ngunit halatang pilit sapagkat sila rin ay kinakabahan sa maaaring maging katugunan ni Don Custodio sa kanilang hiling. Sa pangalawang pagkakataon, wala muli rito si Basilio na ayon kay Tadeo ay marami raw lihim na nalalaman. May mga handang pagkain dito at mga ito ay inaalay nila sa mga ilang taong kilala. Ang pansitlan lang ay inaalay nila kay Don Custodio dahil katulad daw ng huli, ang pansitlan lang ay maraming sahog. Ang ikalawa ay ang lumpiang inchik na inaalay nila kay Padre Irene, ngunit ang ilan ay tumutol sapagkat si Padre Irene ay hindi raw kumakain ng ilong ng baboy. Ang ikatlo ay ang tortang alimango na inaalay naman nila sa mga praile dahil daw sa kanilang pagkaalimango. Ang huli ay ang pansit gisado na inialay nila sa pamahalaan at bayan. Nararapat lamang daw na ito ay sa Pilipinas ipatungkol sapagkat hindi raw kilala sa China ni si hapon ng pansit. Ang ilan ay nagmungkahi na ialay ito kay Quiroga na nagnanais magtatag ng konsul. Dahil dito, ang mga kabataan ay nagkakagulo kaya't inatasan ni Macraig si Tadeo na magtulumpati. Tinutulan naman ni Sandoval ang talumpati ni Tadeo sapagkat ito raw ay halaw sa talumpati ng puno ng kanilang liseyo, ngunit nagpatuloy pa rin si Tadeo. Nabanggit din dito ni Pekson ang tungkol sa mga prailena kung saan ito raw ay kasama natin mula sa pagkabuhay hanggang pagkamatay, sapagkat lahat daw ay pinamumunuan at pinanghahawakan nila. Sa huli ay nagkagulo silang muli sapagkat mayroon daw nagmamatyag sa kanila at sinabing ito raw ay ang tauhan ng Vice Rector. Talasilitaan sa tawanan iyakan, nagkatipon-tipon, nagkasama-sama, katusuan, kasakiman, mapanuya, mapangmata, sinipat, tinignan, nakaligtaan, nakalimutan, ginagad, ginaya, nabanaagan, naaninaw, nagmamanmanan, nag-iimbestiga, nagambala, na istorbo. Tauhan, Sandoval, isa sa mga mag-aaral na kasama sa piging. Isagani, isang mag-aaral na dumating sa piging ngunit tumutol sa paghahaming ng mga pare sa alimasag. Pelaez, ang mag-aaral na hindi dumating sa piging. Basilio, isang karakter na hindi inimbita sa piging pero tinutukoy ng mga mag-aaral sa kabanata. Juanito, ang sinasabing mas mainam na hindi na lang inimbita sa piging. Tadeo, isang mag-aaral na kasama sa piging at tumututol din sa isang opinyon. Don Custodio, isang kilala taon na pinag-alayan ng pansit lang ng mga mag-aaral. Padre Irene, isang pangkilalang tao na pinag-alayan ng lumpiang inchik ng mga mag-aaral. Mga praile, grupo ng mga pare na pinag-alayan ng torta ng mga mag-aaral. Macaraig, isang mag-aaral na may iba't ibang opinyon sa piging. Pekson, isang mag-aaral na nagtatulumpati sa piging. Padre Sibilia, vice-rector sa universidad at nagpapadala ng isang utusan para magmanman sa mga mag-aaral. Simon, may-ari ng karawahe kung saan sumakay ang utusan ni Padre Sibilia. Tagpuan, ang tagpuan ng kabanata ay sa isang lugar na tinatawag na Pansiteris Macanista de Buen Gusto. Ito ay tila sa isang lugar kung saan nagtitipon-tipon ng mga tao para kumain ng iba't ibang klase ng pansit o mga lutuang inchik, na nagpapahiwatig na ito ay maaring isang restaurant o karinderya. Aral lang kwento. Isang aral na maaring makuha sa kabanatang ito ay ang kahalagahan ng pagiging matapang, may paninindigan at pagpapayag ng saloobin, lalo na kung ito ay para sa ikabubuti ng nakakarami. Ang pagkakaisa at pagtutulungan ay mahalaga rin upang makamit ang tunay na pagbabago sa lipunan. At yun lamang po, maraming salamat po sa pakikinig.